Alright, meron tayong repair, Lenovo laptop. No power ang issue. At so nakabaklas na yung motherboard, no. Sasaksak yung DC adapter. And sa ating tester, set natin sa DC mode. And i-check natin agad sa current sensing resistor, may voltage. So nakita natin sa sensing resistor. Okay, ito focus natin. Yan. Ito yung sensing resistor na. So, kung i-zoom natin, try natin yung kita. Yan. Okay. So, ayan yung sensing resistor ito. Ayan, yan. So, sa sensing resistor natin is walang voltage na 0 voltage sa ating tester. So, ito yung first and second. Ito yung first MOSFET, second MOSFET. Pero kung dito sa DC jack ng Lenovo, merong 19 ito. So, i-zoom out natin. Sa cellphone lang tayo nagre-record. So, tingnan nyo yung sa tester. Okay. Makikita nyo naman yung dyan. Kung meron bang voltage or wala. So, yan. Auto-lock natin. So, dito sa DC jack. Okay. Sa DC jack, ayun, meron 19 sa tester natin. Sa sensing resistor, wala. Ngayon, dito sa first MOSFET, yan na natin sa source. So, meron 19. Nakikita nyo sa tester natin, may 19 volts. Pero sa drain is wala. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin para sa mabilisang check, yan na natin yung multimeter natin sa diode mode. Yan. Off ko muna yung supply ng DC bench. So, pag ginanto natin tester, so 0-0. Kita nyo. Sa tester natin, yan. 0-0. So, pag yan natin sa sensing resistor, so, para natin malaman kung meron man short circuit wala. So, sa sensing natin, ang nare-read natin is, ayan na, full short. Ibig sabihin, meron nang short to ground. Kaya ganyan, kaya no power. So, kaya na-stuck lang yung 19 volts natin dito sa first MOSFET. Ang pinaka explanation nun, hindi tatawid yung 19 volts doon kasi meron na detect sa motherboard na short circuit doon sa sensing resistor. So kaya nga siya tinawag na current sensing resistor. Bukod sa nasa-sense niya yung ampere ng bawat voltahe, is na-detect din niya via charging IC kung meron bang short circuit sa main rail ng 19 volts. So doon kaya no power. So, napaka-simple lang nito. Tapos, gagawin ko dito is mag-voltage inject. Palabasin natin kung anong reason kung bakit ganun yung ano niya. So, mag-voltage inject ako ng 3 volts. So, yan, kukunin ko to. So, yan yung ano ko. So, ngayon pa nag-inject ako dito sa sensing resistor, ayan o. Ayan, nakita taas ng ampere. So, masyadong mainit yan. So, hanapin natin anong cause dito. Ano yung naging reason niya bakit siya nag no power.
So, nag-voltage injection na tayo. At ang na-find out natin, mayroong capacitor na ceramic capacitor nag-cause ng short to ground. So, ito siya. I-zoom ko dito through my phone. So, medyo madidistort lang yung image. Ayun, yung capacitor na yan. So, yung nag-voltage inject tayo sa sensing resistor ng 3 volts. So, ito yung umiinit. So, ito pala yung naging cause niya. So, ngayon, pag i-zoom ko yan, makikita nyo yan, may basag. Oh. Medyo malabo lang na unti. Ayan, oh. Makikita nyo, may leak. Ayan, oh, yung guhit. Basag yan, eh. Ayan, oh, basag yan. Yung ano na yan. Ayan, yan. Basag yan. So, ayan yung nagiging cause niya. Kung bakit nag-no power ang ating laptop. So, ang gagawin lang natin dyan is i-remove natin yan, and then i-check natin agad sa sensing resistor kung short to ground pa rin siya. Okay, so after that i-share ko dito yung final result kung na-fix ba natin o hindi. Okay, ito na yung update final result ng ating repair. So as you can see, good na yung ampere niya sa DC bench natin. And meron siyang power and display, of course. So ngayon, yung naging cause ng no power niya is yung small piece ng capacitor na yun, yung SMD capacitor or ceramic SMD capacitor. So yun yung naging cause ng no power niya dahil nakita natin doon sa video, diba, na ano na siya, basag. So damage na yung capacitor. So yung ano niya, nagkaroon na ng yung positive na connect na sa ground. So kaya every time na mag-asalpa ka ng charger, hindi tatawid yung 19 volts at magkukos ng no power. Kasi sabi ko nga sa sensing resistor is nasa-sense niya if meron bang mga short circuit sa motherboard through charging IC. So may mga signal yan. Yung bawat pyesa may mga primary function yan sila. Kaya nga rin tinatawag na blocking MOSFET, yung first MOSFET, na dahil hindi magpapass yung 19 volts niya from source to drain dahil binablock niya yun. Kumbaga protection mode niya yun. So ayun yung mga features na isang pyesa. So ayan, bali ang specs nito, Lenovo, ayun yung specs, oh, Core i3 10th Gen. So merong Nvidia graphics. So siguro for sure kung binili ito ng brand new, almost na sa ano to, 35 to 40,000. Okay, so ano na, ayos na. So iano ko na lang to, i-assemble na lang natin. Tapos run test. And ayun na, job done na to, guys. So yun lang, maraming salamat.